Antonio Trillanes, unti-unti nang mabubunyag na meron nga itong koneksyon sa mga ICC judges na mga nabusalan. At meron nga bang paglabag sa Rome Statute ng ICC? Meron kasing isang judges na hindi yata nabusalan nitong si Trillanes. Isang magandang araw mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Mabuhay po kayo, mag-ingat po lagi. At maraming salamat po sa iyong suporta, sa mga Duterte, kay Tatay Digong at kay Vice President Sara Duterte. Sa lahat po ng bumati kay Ma'am Vice President Sara Duterte kahapon sa kanyang karawan. Maraming salamat po at tuloy lang po tayo sa ating ipinaglalaban. Sa mga bago nating mga subscribers, followers, maraming salamat sa mga like, nag-share, and nag-subscribe. And please, pakihit na po yung notification bell para updated kayo sa ating mga videos, mga kababayan natin. O eto na nga, matapos itong investigasyon dyan sa ICC na kung saan umabot na ngayon ng 14 months, 1 year and 2 months na po si Tatay Digong nakakakulong dyan sa Dahig, Netherlands, mga kababayan natin. Pero nakakagulat dahil meron isang judges na hindi kumbinsido dito ngayon sa nangyayaring investigasyon kay Tatay Digong. Biro mo mga kababayan natin, more than a year na po si Tatay Digong, but still, they are collecting evidences hanggang ngayon. Nangongolekta pa rin kayo ng ebidensya. Paano nangyaring napunta si Tatay Digong sa Dahig kung wala naman palang konkreto at matibay na ebidensya para ikulong ang isang dating presidente ng Pilipinas? Nako, Trililing, destado ka na talaga niyan, ginugulo mo at meron kang paglabag talaga, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas. May batas kang nilabag dito. At pati dyan sa Dahig ngayon sa ICC, naguguluhan itong isang judges na bakit hanggang ngayon, nangongolekta pa rin sila ng ebidensya. At tinanong pa mismo ng isang judges na meron kayong access sa Pilipinas. And you're effectively still collecting evidence. And indeed want to re-interview. As I understand the matter, you have access to the Philippines. Could we maybe go into private session? Yes, a private session, please. Kulang na lang sabihin, sino ang direct contact nyo dyan? Kaso mga kababayan natin, humingi ang prosecutor na mag-private session. Mantakin nyo mga kababayan. Ito po ay isang patunay na itong nangyayari ngayon dyan kutsabahan sa mga nabusala na bayaran ng mga ICC judges o prosecutor, mga kababayan natin, huling-huli itong si Trililing. Nakitang-kita naman natin, siya itong nagmistulang arresting officer, investigador, at naging liaison ng ICC, mga kababayan natin. Dito natin nakikita na wala nang iba silang direct contact kung hindi itong si Trililing. Asong ulol to Kung anong iuutos sa kanya, gagawin niya yan, kakagatin niya yan, basta may pera-pera. Tapos mga kababayan, si Trililing pa ang may ganang magsampa daw ng kaso sa 18 Marines. Ipakukulong daw ng ICC itong mga 18 Marines na nagbisto na ang sabi niya meron daw nga mga mali-maleta na ipinabayad diyan sa ICC para dito sa usapin sa kaso ni Tatay Digong. Grabe yan. Trililing, ikaw yata ang may malaking sa Bisaya pa katungdanan, Ikaw yata ang may malaking responsibilidad dyan.
Kasi ikaw naman tong napupunta lagi dyan sa dahig. Nakikipagkausap, nakikipag-coordinate, nakikipagpulong ng palihim sa ICC at noong pumasok ang mga foreign investigator sa bansang Pilipinas, ni hindi po ito nakita or na-cover ng mga mainstream media. Naks naman, no? Halatang halata talaga ito ibang mga mainstream media, mga kababayan natin. Hindi naman lahat, pero meron talagang mainstream media na bakit hindi nababalita kung may pumasok na mga foreign investigator at nag-uusap or nagpupulong sila ni Trillanes. Kita niyo yung mga kababayan natin. Tapos sabi niya, ni Trillanes, ipakukulong daw ang mga 18 ex-Marines. Sino? Sino nag-uutos? Ikaw ba, Trillanes? Nako, mukhang dagdag. Dagdag bayad na naman yan, Trillanes, ha? Malaking budget na naman yan. Naku po, grabe. Ito po ang sabi ni Trillanes, no? Matatandaan na meron siyang statement, no? Na previously, ito yung sabi niya, ayon dito sa balita, Trillanes, nagbabala na maaaring kasuhan umano ng ICC ang 18 ex-Marines, no? Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng managot niya sa International Criminal Court or ICC ang 18 ex-Marines na naglabas ng mga detalye kaugnay ng umano'y operasyon at paggalaw ng mga investigador ng ICC sa Pilipinas. O bakit nga ba? Hindi ba totoo, Trillanes, na mayroong pumasok ng mga investigador dito, ng mga foreigner, nang hindi alam ng lahat? Pero naisiwalat ng 18 ex-Marines, kaya saludo kami dyan. Walang ibang nagbulgar niyan. Etong mga 18 ex-Marines lang. At sino ka para paniwalaan namin? Alam naman namin na ikaw yung asong ulol, bawaw dyan, putak ng putak. Wala namang kredibilidad. O saan kami maniniwala? Sa'yo? Naubod ka ng kasinungalingan? Or dito sa 18 ex-Marines? May mga panunumpang salaysay, no? Talagang may affidavit na sinabi nila na ikaw at meron kayong palihim na pag-uusap ng mga investigador ng ICC na pumasok sa bansang Pilipinas at may bigayan pa. Di ba? Sa panayam, iginiit ni Trillanes na ang mga pahayag at revelasyon ng grupo ay maaaring ituring na paglabag aniya sa Rome Statute at ang kasunduang bumuo sa International Criminal Court. Kung meron mang gumugulo or lumabag sa Rome Statute, kayo yun, Trililing. Ha? Kasi pinadala nyo si Tatay Digong sa dahig, kinidnap ninyo, wala naman palang matibay na ebidensya. Hanggang ngayon, malapit na po yung trial ni Tatay Digong dyan sa dahig, ICC, pinagpaliban lang kasi si Tatay Digong, grabe na po yung katandaan niya, talagang, naku po, kawawa si Tatay Digong talaga, no? Mahirap na nga tumayo, nahihirapan na at saka natutumba na nga, sabi ni Attorney Harry Roque, mga kababayan natin. So, sino ngayon yon ang may kasalanan? Sino ngayon ang may paglabag? Ikaw, Trililing, ang may paglabag dyan. Bakit? Kinidnap niyo si Tatay Digong. Pinadala niyo doon na wala naman palang court order ng Pilipinas. Walang desisyon, walang papel. Tapos ngayon, babaliktarin ninyo na ang sumisira ng Rome Statute, etong mga 18 ex-Marines. Wow! Saan ka makakitang nakakulong na 14 months si Tatay Digong but still collecting evidence? Mantakin nyo yung mga kababayan, napakawalang hiya talaga nitong mga taong to. Ha? Ngayon lang ako nakakita na nakakulong ng isang tao pero sila kumukolekta pa rin ng mga ebidensya. Ang dami ng mga inipresenta nila, no? Ito talaga yung halimbawa ng fishing expedition, no? Pinagtagpi-tagpi nila lahat hanggang sa makabuo sila ng istorya, hanggang sa makuha nila yung lahat-lahat ng mga paninira naman nito mga pamilya ng namatayan ng mga adik, no? Saan ba tayo papanig? Sa mga adik o dito sa mga matitinong tao? Kayo lang ulol mga, ewan ko si Trillanes talaga, no? O, sabi niya dito, yan po ang violation ng Rome Statute, kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Obstruction of justice? Kinidnap nyo na nga si Tatay Digong, obstruction of justice pa rin, Trillanes. Tangina naman, no? Andyan na nga, ang tagal-tagal na naghihirap sa kulungan,
obstruction of justice pa din. Pinursan nyo ng dalhin sa dahig. Obstruction of justice. Ha? Pilitin yung ipasakay. Gusto nyong kaladkarin yung mama, yung dating presidente, para lang mapasakay ninyo sa eroplano at dalhin ninyo sa dahig. Obstruction of justice ba yun? Grabe, ano? Wala ka na talagang, ewan ko, no? Tumatanda ka na, nawawala na yung buhok, nakakalbo ka na sa ginagawa mong mga kasinungalingan. Oh. Sabi dito, ICC mismo ang magkakaso dyan sa mga yan. Bakit? Ba't alam mo na ICC? Dahil ba uutusan mo na naman? Ha? Lalagyan mo na naman. Oh, dadalan mo naman ng mali-maleta. Another gastos na naman. Kaninong pera yan? Pera ng taong bayan na naman ang magsasakripisyo. Tapos kukuha-kuha kayo ng budget, doon na naman yung kukunin sa mga illegal na transaksyon gaya ng pagnanakaw. Grabe, ano? Grabe, saludo kay Trillanes talaga, no? Buhay pa to pero sinusunog na sa impyernong kaluluwa nito, no? Binigyan din ng dating senador na hindi dapat isinapubliko ang ganitong uri ng impormasyon. Ikaw nga no? Palihim ka na pumapasok sa dahig, no? Nakikipagkutsabahan ka at parang tinabagay, alam na alam mo lahat ang galawan ng ICC. Kita mo, ang mainstream media sa Pilipinas na mismo ang nagtatanong sa iyo kung anong update sa ICC. Ano bang posisyon mo talaga? Did the President Bongbong Marcos announce kung ano yung posisyon mo sa dahig sa ICC? Wala, di ba? Yan ang illegal. Oh, isampal mo yan kay Tuta Soto. Kung meron mang illegal, yang ginagawa mo ang talagang napakalaking illegal, no? Ginagago mo ang bansang Pilipinas. Oh. Sabi niya dito, highly confidential siya. It will involve lives and not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo. Kita mo, no? Grabe. Igidit din ni Trillanes na hindi dapat gawing pampolitikang sandata ang ICC investigation. Anong hindi pampolitika? Pinupolitika nyo na nga Ha? Ginigipit nyo na nga ang mga Duterte Sasabihin nyo hindi pampolitika? Anong tawag dyan? Ha? Kaabnormalan? Kaabnuyan? Bitter? O inggit? Ganun ba, Trililing? Palibasa kasi, sirang-sira na ang political career mo. Wala ka ng pwesto sa gobyerno sa Pilipinas. Kasi kahit tatakbo ka pang kapitan, wala nang maniniwala sa iyo. Di ba? Ikaw ang pinaka nakilala kong taong politiko na ubod ng kasinungalingan. Grabe. Oh, sabi niya dito, akala nila laro-laro lang ito. Ginagawa nila, hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Di ba? So ikaw yung tama. Or ikaw yung may tama. Di ba? Ang laki ng tama mo no? Tama sa pera no? Paldong-paldo yung bulsa no? Oh, sasabihin mo pang ipapakulong ng ICC, ba't mo alam? Kasi may mandato, may utos na naman. Pera na naman yung involved dyan. Bubusalan nyo na naman. O ngayon, ano kayo? Parang may isa yatang judges dyan na hindi nyo nabusalan. Yan ang tawag dyan ay may paninindigan. Ha? Tinatanong na kayo, sino daw yung access nila sa Pilipinas? Sagutin mo na, Trililing. Nasabihin mong ikaw yan, ako yan. Di ba? Oh. Dagdag pa niya, itong ginagawa natin ng pagpupulso ng hustisya through the ICC ay para sa ikabubuti ng mga pamilya ng biktima at ng ating bansa. Galing! Ha? Para sa ikabubuti. Ha? Mabuti ba yung pinoprotektahan mo yung mga involved sa droga? Mabuti ba yung ipinaglalaban mo yung pabigat sa lansangan? Yung sakit sa ulo ng mamayang Pilipino, yung talamak ang droga ng bintahan, ng patayan, ng unsehan. Dahil dyan sa droga, ang daming nasasirang kabataan, ang daming disgrasya, patayan, nang dahil dyan sa drug trade sa balang Pilipinas. Walang kinalaman ang ICC sa Pilipinas at wala silang jurisdiction kasi may bansa tayong malayan na soberanya. Wala silang alam kung anong ginagawa mo, Trililing, araw-araw sa Pilipinas at ano ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga nangyayaring patayan, lalong-lalo na dito sa usapin sa droga, war on drugs.
Kaya nga ang isang Pangulo, nagkaroon ng plataforma ng War on Drugs kasi ibig sabihin, talamak ang droga, sirang-sira na ang mga kabataan at ayaw ni Tatay Digong na maging narco. Narco state ang ating bansang Pilipinas nang dahil sa droga na yan. Ang daming natuwa, ang daming sumaludo kay Tatay Digong. Bibihira lang yung isang Pangulo na handang makipagpatayan laban dito sa katiwalian sa droga. Lahat ng mga personalidad inimbitahan sa loob ng Malacanang. May utos ang Pangulo, ipalabas ang mga listahan, tinrabaho ng PIDEA, CIDG, NBI, lahat ng mga ahensya na may kinalaman dyan kung paano mag-imbestiga, lalong-lalo na sa talamak na droga sa bansang Pilipinas. Ngayon, Trililing at mga kababayan natin, sino ba ang paniniwalaan natin? Itong isang kumag na to na nag-iisa lang siya at sariling interes lang niya ang iniisip niya laban dito sa paninira sa mga Duterte at dito sa pagkakulong at pagkidnap kay Tatay Digong na wala naman palang basihan kasi until now, walang ebidensya. Klarong-klaro, walang ebidensya. Puro aligasyon. Nakita naman ninyo yung video. Di ho ba mga kababayan natin? Kaya huwag ka nang magmaangan, Triling. Huwag mo nang ipahid sa iba yung kasalanan mong ginawa mong kaguluhan dyan sa ICC at yung paglabag sa batas, no? Sa soberanya sa Pilipinas, mayroon tayong Korte Suprema. Darating ang panahon, babalik at babalik sa iyo yan, makakarma ka, buhay ka pa, yung kaluluwa na sa impyerno na. Hanggang dito na lamang mga kababayan, ipagdasal po natin lagi ang Pilipinas. Sana'y maayos na po lahat at ipagdasal din natin na itong Brave 13, yung 13, ay sana hindi maunsi. Mga kabayan, dahil may balita na mayroon daw tatambling. Pero hindi po yan totoo kasi haka-haka lang daw. Alam ko't naniniwala ako na yung Brave 13 na yan ay sulit yan. No? Hindi lang kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Sulit yan para sa katotohanan at malayang investigasyon, lalong-lalo na sa flood control, dyan sa Senado. Kaya maraming salamat, Brave 13. At saka kay Senate President Alan Peter Cayetano. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Maraming salamat. Paalam.